Ito nga mga kababayan, itinuturing po ng... Shh, hoy, dito ka. Itinuturing po mga kababayan ng NBI na si Bato de la Rosa, no, ay pugante. Diyos mio Marimar. Shh, dito. Shh. Itinuturing po mga kababayan ng NBI na si Bato de la Rosa ay pugante. Halak ka, patay ka din ha. So ito ha, pakinggan natin mga kababayan. Ako po, patay ka. Ito po. Pakinggan nyo mga kababayan. Ang turing ng NBI kay Senador Bato de la Rosa. At para kay NBI Director Melvin Pugante ang turing ng NBI kay Senador Bato de la Rosa. At para kay NBI Director Melvin Matibag, obstruction of justice ang anumang tangkang harangin ang pagsilbi ng arrest warrant ng ICC. Pero hinay-hinay muna ang NBI sa ngayon. Nako! Nang isuko ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Yan ang pananaw ni NBI Director Melvin Matibag. As a lawyer, not as an NBA director, wala po akong recollection that there's a law or public act that says that the Senate can do a protective custody for somebody who's a fugitive from law. Ano po. So, kasi ngayon, as of now, si Senator Bato is considered a fugitive of justice kasi there's a warrant of arrest, a valid warrant of arrest issued by the ICC. May babala rin si Matibag sa eksklusibong panayam sa programang Memo. Simple lang naman, ang sinabi naman dyan, pag pinipigilan nyo ang pagsisilbi ng isang valid na warrant, pwede kang makasuhan ng obstruction of justice. Nagpasaklolo na ang kampo ni De La Rosa sa Korte Suprema para harangin ang arrest warrant ng ICC. Kaya naman, stand down muna ang NBI. Siguro po Nako! dahil may Supreme Court. Ako po, not as an NBA director again, as a lawyer, siguro po I will wait for the Supreme Court to act on the matter. And this is something naman na urgent that I think the Supreme Court will immediately act on this matter. Nananatili sa protective custody ng Senado si De La Rosa. Giit ng dating PNP chief, politically motivated lang ang kanyang kaso. Ayan na nga mga kababayan, no? Narinig nyo naman po na consider, no, at itinuturing na po ng NBI, no, itong si Bato de la Rosa ay wanted, no, or pugante. Nako po, eto na nga mas. Dali ka dito, dali oh. Dali ka. Nako, mga kababayan, itinuturing na nga ng pugante, no, ng NBI itong si Bato de la Rosa. Diyos ko po, wait lang po ha mga kababayan. Halika dito, punyeta ka. Halika dito. So, ngayon, mga kababayan, no, pugante na ang turing kay Bato. Kaya pala, at dahil dito mga kababayan, no, na turing kay Bato ay pugante, no, yung resolution ni Bato, mga kababayan, yung resolution po ni Bato, na hiningi niya o TRO, mga kababayan, na hiningi niya sa Supreme Court ay hindi pinagbigyan mga kababayan, tinabla po, no? Tinabla po mga kababayan si Bato. Tinabla ng Supreme Court. Hindi po pinagbigyan mga kababayan ang kanyang resolution. Patay ka din ha. Mga kababayan. Hindi po pinagbigyan ang resolution ni Bato sa tawag dito, Supreme Court. Wait lang ha mga kababayan. Hanapin natin yung resolution ni Bato. Patay ka Bato. Hindi ka kinatigan ng kinatigan ng Supreme Court. Ayan, nasaan na ba yun? Hintayin, DOJ, go next. Ayan, wait lang ha mga kababayan, ito ba yun? Wait lang ha. Isuko ng Pilipinas sa International Criminal Court si Senator Bato de la Rosa alinsunod sa ating batas. Ayon po yan sa Department of Justice. At live mula sa Manila, may expert report si Camille Samonte. Camille, ano ba ang paliwanag ng DOJ tungkol dito? Pakinggan natin ha. Binigyan
ng diin ng Department of Justice na may dalawang options ang gobyerno sa pagsisilbi ng ng ICC warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, may dalawang option nga itong Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 9851 o yung Crimes Against International Humanitarian Law. Yan ay sa pamamagitan ng surrender o kusang pagsuko sa senador o kaya ay extradition o paghiling ng isang bansa para isuko sa kanila ang taong ipinaaresto. Mas mabilis ang proseso ng pagsuko na ginawa ng arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas matagal naman ang extradition dahil dadaan pa yan sa Foreign Affairs Department, pagsusuri ng DOJ at pag-aproba ng hukuman. Pero Ruth, sa ngayon, wala pa rin malinaw na desisyon kung ano ang susundin ng gobyerno. Pero dati na rin sinabi ng Department of Justice na hihintayin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng mga nakabimbing petisyon tungkol sa pagsisilbi ng ICC warrant. Ruth. Camille, so paglilinaw lang kung hihintayin pa nila ang mga desisyon ng korte, ibig sabihin ngayon, as in right now, hindi siya pwedeng arestuhin o pwede pa ba? Kasi yung ibang legal experts sinasabi rin na hindi na kailangan ng ng local warrant Ruth, yan nga yung hindi malinaw, no? Kasi nung tinanong natin kung parehas pa rin ba yung posisyon, ang sinasabi nga nila na ito nga, given yung RA 9851 na pwedeng isurrender, pwede rin namang extradition. Pero dahil nga respondent sila dito sa mga nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema, they deem it prudent na hintayin nga yung sagot o yung desisyon ng Korte Suprema. But then again, Ruth, yun nga, no, kapag naglalabas ang desisyon ng Korte Suprema, wala namang timeline tungkol dyan Hindi natin masasabi kung it would take weeks, months, o years. Lalo pa ngayon, Ruth, naka-writing break ang mga mahistrado. So hindi natin alam kung kailan pa yan matatalakay. Ruth? Isa pa, Camille, bukod kasi dito sa ICC warrant laban kay Senator Bato, meron ding sabina ang PNP sa kanya, kaugnay naman itong investigasyon sa mga umano'y extrajudicial killings. Ano bang update dyan? Yes, Ruth, binawi na nga ng PNP Criminal Investigation and Detection. Actually mga kababayan, ganito sa mga hindi nakakaalam, binawi po ng CIDJ itong supina, no? Binawi po ng CIDJ ang supina laban kay Bato, no, na yung mga nagrereklamo kasi yung mga pamilya ng mga biktima sa war on drugs, binawi po ang supina kasi kung nandun po yung supina, mga kababayan, so hindi po agad-agad maging valid, no? Mga kababayan, hindi po agad-agad maging valid itong warrant of arrest sa ICC kasi nga may subpoena. So magiging sagabal, magiging hadlang. Imbis na arestuhin na si Bato, meron pang haharang kasi may subpoena nga. So binawi ngayon ng CIDG ang subpoena para tuloy-tuloy itong warrant of arrest niya sa ICC. Ang problema lang mga kababayan ay matalino nga. Matalino nga itong si Bato. Bago pa man dumating itong warrant niya, mga kababayan, ay marami na silang mga resolusyon na ipinasa, no? Nagbaka sakali kung ano-ano, 'di ba? Kung ano-anong resolusyon ang kanilang ipinasa ni Torion, no, para mahadlangan kung may darating man na warrant. Pero mga kababayan, according nga sa mga expert, no, especially ang PNP Criminal Investigation and Detection Group ang subpoena para kay De La Rosa, paliwanag ni PNP spokesperson Randolph Tuanyo, pagpapahiwatig ito ng respeto sa pagbibigay ng Senado na protective custody kay De La Rosa. Kung babalikan natin, binigay ang subpoena sa tanggapan at bahay ni De La Rosa nitong Lunes. Kaugnayan sa muling pagbubukas nga ng investigasyon sa extrajudicial killing sa Guerra contra Droga noong Davao City Police Chief pa si De La Rosa. Ruth? Yan po ang express report ni Camille Samonte mula sa Maynila. Ayun po mga kababayan, no? Actually, mga kababayan, sa mga nagtatanong po kung nasaan si Bato de la Rosa, no? Nandito po si John Vic Rimulya, no? Si John Vic Rimulya, mga kababayan, ay ito nagpa-presko na naman. Nasa Senado na naman si John Vic, mga kababayan. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi po nakatakas si Bato. Update ko lang po, walang makakalabas sa Senate of the Philippines, no, diyan sa Senado, mga kababayan. Naka-lockdown po sila, puno po ng pulis, Marines at NBI ang labas ng Senate.
So sa madaling salita, nandito po si John Vic, pakinggan po natin, si Bato ay nanatiling nasa loob. Sir, thank you. Kasama ko lang ang mga senador ngayon at nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ano yung mangyari. Ang chronology of events at approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the OSA. They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately. So ito ha, clarify mga kababayan. Hindi po NBI ang namaril na nakalaban nitong USAA or Sergeant at Arms ng Senate, kundi ang tauhan ni John Vic. Dinaklaro ko lang po mga kababayan. Si John Vic Remulla po mismo nagsabi na our men, no, na nagtangkang pumasok, no, sa second floor na nakasagupa ng mga USAA or mga Sergeant at Arms or security sa Senado. Tao ni John Vic, hindi po ang NBI. Sabi po mismo ni Attorney Melvin Matibag, ang NBI ay walang mga armas. Klaruhin ko lang mga kababayan, mali po at fake news po, no? Si Pia Cayetano, Loren Legarda at si Alan Cayetano na may pagalit-galit pa siya mismo sa kanyang live. Hindi po totoo at fake news po. Sinabi po mismo ng NBI na walang armas ang kanilang tauhan. Bagkus, ang nakasagupa po doon ay tauhan ni John Vic Remulla. Our men, klaruhin ko lang mga kababayan. Mismo nang galing sa bunganga ni John Vic. Ulitin ko ha. Sir, thank you. Ayan na, pakinggan nyo po. Hindi po NBI. Nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ano yung mangyari. Ang chronology of events at approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor. Our Were men. stopped by the OSA. They had firearms with them, but the OSA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many crime people. So yun po mga kababayan, na stop po ang kanilang live. So klarong-klaro po, galing sa bunganga mismo ni John Vic Remulla na kanilang tauhan ang nagtangkang umakyat sa second floor at nakasagupa itong mga USAA or mga security sa Senado. So, yung inaway po ni Pia Cayetano at ni Loren Legarda sa harap na sinigaw-sigawan na pinalabas nila ang mga NBI, hindi po yun NBI. No? Klarong-klaro ha, mga kababayan. So, yun po ang katibayan. At sa mga nagtatanong kung nasaan si Bato po ay nasa kasalukuyan sa loob pa po ng Senado. Hindi po siya nakatakas. Palpak. Alam niyo kung bakit? Pinatay ang ilaw, hindi makatakbo ang elevator. At pangalawa, hindi nila makikita ang hagdan. 'Di ba? Mga kababayan, pinatay ang ilaw sa buong Senado, kaya po kung saan po ako ngayon ay namatay din po ang ilaw ko. Pinatay po ang ilaw sa buong Senado, mga kababayan. Kaya ultimo po si Bato, hindi po siya makakatakas. Bakit po? Walang ilaw sa hagdan. Hindi din po gagana ang elevator kasi nga pinatay ang kuryente. So si Bato po ay nanatiling nasa loob. Senator Bato, nandyan ka po ba? Mga kababayan. Wala po, hindi po nakatakas si Bato. Palpak po sila. Bakit? Kahit patayin nila ang ilaw, may mga tao sa labas na kaantabay. So, lahat po kami, walang ilaw. Andun lang sa kabilang building si Bato de la Rosa. Senator Bato, kalong ba siya? Tusukin ka na ballpen. Tusukin ko ballpen mata mo nang hanggang sa magkadapa-dapa ka dyan sa hagdan. So ngayon mga kababayan,
clarify ko lang po, yung nagkaputukan po ay tauhan po ni Junbic, inamin ni Junbic ha, our men, no, nagtangkang umakyat sa second floor at nakasagupa nila ang usaa. Yun po yung pumutok o na nagbarilan po, no? So hindi pa po nila alam kung may nasugatan ba, may natamaan, pero hindi po NBI, kinaklaro ko lang. So fake news po si Alan Cayetano. So kumikintab po ang mukha natin, bakit kaya? Oh, so yun po yun ha, mga kababayan, kinaklaro ko lang.